Ako po ay si Gabriel and Fernando. Mag-uulat ngayong araw. Alam niyo ba kung sino ako? Ano po? Ikaw, Leah? Tama! Magaling! Ako ay isang arkitekto na may malikhaing isipan. Nagdidisenyo ng bahay, gusali at daan. Matibay, maganda at masasalikan. Mga likha ko, tiyak na pangmatagalan. Ako ay isang arkitekto puno ng sipag at tiyaga. Nag-aaral na maigi at hinuhulog ng tadhana. Matibay na masisilukan upang lahat ay guminhawa. Ididisenyo ang ating mundo na mas kaaya-aya. Ngayon, nakilala niyo ako ay may ipapakita ako sa inyo. Excited na ba kayo? Ito'y tinatawag na bitbok. Ang inyong gagawin lang ay uhulaan nyo kung ano ang pinapakita sa bitbok at ang makakasagot ay may premyo. Handa na ba kayo? Ano ito? Magtaas ng kamay! Ikaw, Johan? Tama! Ito ay bahay. Ating palakpakan! Ano naman ito? Ikaw, Tagway? Tama! Ito ay tulay. Ating palakpakan. Magaling! Ano naman ang susunod? Ikaw, Amira? Tama! Ito'y building. Mahusay! Ating palakpakan! Ngayon naman, ay simulan na natin ang ating aralin. Ano nga ba ang layunin ng aralin? Una, ilarawan ang isang arkitekto. Pangalawa, tukuyin ang tungkulin at katangian ng isang arkitekto. Pangatlo, itala ang mga kagamitan. Ngayon naman ay pag-usapan natin ano nga ba ang isang arkitekto. Ang arkitekto ay isang taong nagdidisenyo at nagpaplano na magusali at estruktura upang maging maayos, ligtas at kaaya-aya ang mga ito. Ang salitang arkitekto ay nagmula sa salitang Griego na arkitekto, ang nangangahulugang pinuno, archi, karpintero, tekton. Ngayon naman ay pag-usapan natin ang katangian ng isang arkitekto. Sino ang babasa sa una? Ikaw, Rhea? Malikhain at napakabang. Pakinabang at senyo. Tandaan, ang isang arkitekto ay malikhain o creative. Sa pangalawa, ikaw, Nathaniel? Maalalahanin sa detalye. Pinapansin ang bawat bahagi ng disenyo. Tama! Ang isang arkitekto ay maaalalahanin sa detalye. Sa pangatlo, ikaw, Yumi. Matalino at mataang. Pwede lakasan mo pa? Matalino at mataluri. Kaya lutasin ang mga hamon sa disenyo. Ang isang arkitekto ay matalino. Sa pang-apat, ikaw, Basti. Magaling Lakasan mo pa! magaling makipagkomunikasyon, kayang makipag-ugnayan sa kliyente, engineer at nagpagawa. Ang isang arkitekto ay may good communication skills. Sa pang-apat, ikaw, Hilary? Ay, sorry, panglima na pala. Ikaw, Hilary? Ay, walang sa
Patuloy na nagpapabuti sa hindi ko Sa kakayahan din ng arkitekto. Ang isang arkitekto ay mahal ang kanilang trabaho. Ngayon naman ay pag-usapan natin ang mga tungkulin ng isang arkitekto. Sino ang mag-asa sa una? Ikaw, Joyce? Tandaan, mahalaga na magligtas. Sa pangalawa, ikaw, Ayesha? Paggawa ng plano na sumusunod sa batas at regulasyon sa pagtatayo. Magplano ay may kasabay na batas. Sa pangalawa, ikaw, Leah. Pakikipag-ugnayan sa mga inhinyero at ibang profesional. Lakasan mo pa. Pakikipag-ugnayan sa mga Yero. at iba pang profesional upang magawa ang proyekto. Ang isang arkitekto ay may katulong na engineer at iba pang professional. Ngayon naman ay sabihin natin ang mga kagamitan ng isang arkitekto. Kagamitan ng isang arkitekto. Coloring, ginagamit pangkulay. Drafting table, dito nilalagay ang special paper. Special paper, dito naguguhit ang arkitekto. Tech pens, upang luminaw ang pagkasulat. Pencil, ginagamit panulat. Rulers, upang pumatay ang pagkaguhit. Computer, dito rin ginagawa ang mga plano. Ngayon, sabihin ulit natin ang kagamitan ng isang arkitekto. Sabayan niyo ako. Coloring, drafting table, special paper, pen pens, pencil, rulers, ang computer. Teksto. Ito yung ginagawad ng model house at ito naman ang plano. Di ba't kay Gandalf pagmasdan? At dito rin natatapos ang ating aralin. Isa-isip ang pagkakaroon ng magandang katakian at magsunod sa tungkulin ang susi upang maging mahusay.